Samantala sa lambak ng Western Frontline, matapos nila magwagi sa laban ay nagsindi sila ng apoy sa paligid. Makikita ang mga bangkay ng sundalong namatay sa labanan laban sa Kronos at sinunog nila ito upang manahimik na lang ang kanilang kaluluwa. At ang ating bida ay nagbigay ng respeto sa mga bayaning nagtanggol sa kanilang bansa laban sa Kronos. Iniutos ng ating bida na tiyakin nila na lahat ng mga bangkay dito ay magkakaroon ng maayos na libing. Biglang may isang taong tumawag kay Roman kaya't napatingin siya sa tumawag sa kanya. Ito pala si Baron Noel. Tinanong niya sa ating bida kung maaari ba siyang makipag-usap sa kanya sandali. Biglang yumuko siya sa ating bida at sinabi na gusto niyang humingi ng tawad sapagkat nagbigay siya lamang ng mga opinyon na tumutol sa kanya, na talagang gusto niyang humingi ng tawad at magpasalamat sa kanya. Kaya't si Baron Noel ay sobrang nagpapasalamat sa ating bida dahil nagawa nilang panatilihin ligtas ang Western Frontline. Habang sa isip ng ating bida, na si Baron Noel ay isang mabuting tao. Tumugon naman ang ating bida na ayos lang iyon, dahil ang pagtitiwala sa labanan na walang pag-iingat o pag-aaral ay maaaring magdulot sa kanila ng kamatayan. At ang pagkakaroon ng iba't ibang opinyon sa labanan ay mahalaga din para sa paggawa ng mabubuting desisyon sa digmaan. Sinabi ni Roman na ginawa lang ni Baron Noel ang kinakailangan niya bilang head advisor ng Western Frontline. Dahil doon, lumuwag na ang nararamdaman niya at nagpapasalamat siya sa sinabi niya sa kanya. Dahil ngayon na hawak nila ang mga bihag ng digmaan, mas mataas ang kanilang kalamangan sa pakikipagnegosasyon sa imperyo ng Kronos. Ngunit hindi sumang-ayon ang ating bida sa sinabi niya, na malamang na hindi magiging matagumpay ang negosasyon nila, dahil hindi kailanman papayagan ng imperyo ng Kronos na mangyari ang negosasyon, dahil sila ang mga taong laging nauunang sumalakay sa mga hangganan ng iba, at gumagamit sila ng puwersang militar. Ngayon na sila'y sinalakay pabalik, mag-iimbento sila ng mga walang kwentang dahilan. Sinabi niya na bagaman mahalaga ang katwiran kapag ang usapan ay tungkol sa mga digmaan sa pagitan ng mga bansa, ngunit wala itong halaga kapag nakaharap ito sa bansa na makapangyarihan kaysa sa katwiran. Dahil ang mahalaga sa kanila ay natalo sila ng Cairo na isang mas maliit na bansa, kaya't hindi nila matanggap iyon. Tinanong naman ni Baron Noel sa kanya kung ano ang dapat nilang gawin. Sinabi ng ating bida na para umabanti ang Cairo, ito'y isang bagay na kailangan nilang pagdaanan. Dahil ang panig na umatras ay siyang sasalo ng lahat ng pagkalugi. At para sa kanila, ang pakikipagnegosasyon nila sa imperyo ng Kronos ay nangangahulugang makikipagdigma muli. Samantala sa pangunahing palasyo ng kaharian ng Cairo, nagsimula na ang negosasyon. Sinabi niya sa hari ng Cairo na bilang kinatawan ng emperador, ihahayag niya ang paninindigan ng Kronos. Siya ang diplomatic bureau na si Baron Charlton. Sinabi niya ang dahilan ng pag-atake ng Kronos sa Cairo ay alinsunod sa utos ni Marquis Benedict. Ngunit nang natalo si Marquis Benedict, inisip nilang malinaw na ang kanilang paninindigan sa pag-address ng kanilang mga sundalo. Subalit tinanong niya sa kanila kung ano ang ginawa ng Cairo bilang tugon sa ginawa nila. Dahil hindi lang inatake ng Cairo ang kanilang mga sundalo na umatras sa digmaan, kundi walang awa nilang pinagpapaslang ang isa sa kanilang kilalang knight na si Gustavo, at ganun na rin si Count Fabio. Sinabi naman ni King Daniel na dahil nasa gitna sila ng digmaan, tinanong niya naman kung mali ba para sa kanila na tapusin ang kanilang mga kaaway. Sumang-ayon si Baron Charlton na tama siya na mali ang ginawa nila, kaya't kinagulat ito ng hari ng Cairo. Dahil doon, nais ng imperyo ng Kronos na pagbayaran ng Cairo ang ginawa nila sa kanila. Nagreklamo naman si King Daniel sa kanila dahil ang Kronos ang unang umatake sa kanila. Dahil kung iyon ang binabalak nila sa kanila, magsasampa sila ng kaso sa International Society. Ngunit walang pakialam si Baron Charlton kahit magsampa ang Cairo sa kanila, at hinamon pa niya silang gawin ang gusto nila. Dahil hindi kailanman pumapasok sa anumang negosasyon ang imperyo ng Kronos, kahit hawak nila ang kanilang mga bihag ng digmaan. Ngunit bibigyan pa rin nila sila ng mga pagpipilian upang maayos ang kanilang negosasyon. Kinagulat naman ito ni King Daniel dahil ang gusto ng Kronos na isuko nila sa kanila si Roman, ang isa niyang braso. Sinabi ni Baron Charlton na kung iaalay ng ating bida ang kanyang sariling braso habang nakaluhod na humihingi ng tawad sa kanila, palalampasin ng imperyo ang usaping ito. Ngunit kung tatanggihan nila ang kanilang gusto, kailangan nilang maghanda sa isang buong puwersa na digmaan laban sa Kronos. Kaya't dahil doon, kinabahan si King Daniel sa gustong ipagawa sa kanila ng Kronos. Sinabi ni Baron Charlton na mayroon na lamang silang 10 araw, at pagkatapos nun ay sabihin nila sa kanila ang kanilang naging pasya. Sa isip ni King Daniel, kailangan nilang tiisin ang ganitong kahihiyan dahil sila ay mahinang bansa. Pagkatapos putulin ni Baron Charlton ang pag-uusap nila ng hari ng Cairo, agad nagsalita si Bentner sa kanilang hari. Sinabi niya sa kanilang hari na sinusubukan
sinubukan ng imperyo ng Kronos na tanggalin si Roman dahil magiging banta siya sa kanila sa hinaharap. Ngunit hindi pumayag si King Daniel dahil si Roman Demetri ang bayani ng Cairo na nagligtas sa kanilang bansa. Dahil yan ang alam ng lahat ng mga mamamayan ng kanilang kaharian. Kaya't kung pipiliin nilang isakripisyo siya para lamang mabuhay sila, wala nang sino man ang magbibigay ng katapatan sa kanilang kaharian. Kaya't iniutos niya sa kanya na ipatawag ang ating bida dito, dahil kailangan niya siyang makausap ukol rito. Matapos ang 2 araw na lumipas, dumating na ang ating bida sa palasyo ng hari ng Cairo. Sinabi ni King Daniel sa ating bida ang buong kasalukuyang sitwasyon nila. Kaya't tinanong niya sa kanya kung ano ang dapat nilang gawin ukol rito. Tumugon naman ang ating bida kung tatanggapin nila ang mungkahi ng Kronos. Sa hindi maiiwasan, ang kaharian ng Cairo ay magiging isa sa mga bansa na nasa ilalim ng pamamahala ng imperyo ng Kronos. Kaya't napagdesisyonan niya na siya ay pupunta sa imperyo ng Kronos at aayusin niya ang isyong ito ng personal. Kaya't nakiusap siya sa kanilang hari na ipadala niya siya bilang isa sa mga sugo ng kaharian. Ngunit hindi siya pinapayagan ni King Daniel na pumunta sa Kronos. Dahil hinahanap siya ng imperyo ng Kronos para parusahan siya. Dahil kung pupunta siya ngayon sa Kronos, maaaring mawala ang kanyang buhay sa pinakamasamang sitwasyon. At ganoon din ang nararamdaman ng ibang maharlika na posibleng mangyari kung pumunta sila sa imperyo ng Kronos. Ngunit sumingit si Count Fabius sa usapan nila, at tinanong niya sa kanilang hari kung maaari ba siyang magsalita ukol diyan. Pinayagan naman siya ng hari ng Cairo na magsalita. Sinabi ni Count Fabius na alam ng ating bida kung paano resolbahin ang kasalukuyang isyu nila, at iniisip ng kanilang hari na delikado para kay Roman na pumunta sa imperyo ng Kronos. Kaya't sa ganoong kaso, hindi ba't magiging maayos ito kung magpapadala sila ng isang tao na kayang maipahayag ng maayos ang mga opinyon ng Cairo? Tinanong naman ni King Daniel kay Count Fabius kung ang ibig niya sabihin ay nais niya ring maging isa sa mga sugo ng Cairo. Kaya't naging masaya at nakangiti si Count Fabius, dahil tama ang kanilang hari. Sinabi niya na ikakatawan niya ang kaharian ng Cairo at ipapasa ang mga hangarin ng Cairo sa walang awang imperyo ng Kronos. Sinasabi dito na kumilos na ang tusong lalaki ng Cairo na si Count Fabius, at nagbigay siya ng mga bagong panukala upang mabuhay sa kaharian. Dahil siya nga marahil ang perpektong kandidato para rito sa kanilang isyo kaya't walang pumihil sa kanya. Sinasabi dito na si Count Fabius ay isa sa mga nangungunang politiko sa kaharian ng Cairo, at sanay siya sa pagbabasa ng kabuoang sitwasyon sa kaharian, at mabilis at matapang kung gumawa ng mga desisyon na makikinabang sa kanya. Kahit na dati siyang isa sa mga pangunahing miyembro ng aristocratic faction, ngunit ang katotohanang naglalakas loob siyang itaas ang kanyang boses sa tabi ng ating bida. Ito ay nagpapakita na tunay ang kanyang kakayahan sa politika sa kaharian ng Cairo. Sinabi ni King Daniel sa kanya na maaaring mawala ang buhay niya sa sandaling pumasok siya sa imperyo ng Kronos. Tinanong niya si Count Fabius kung handa ba niyang harapin ang panganib na iyon. Matapang na sinabi ni Count Fabius na ibibigay niya ang lahat upang matagumpay niya na maisakatuparan ang misyong ito. Kaya't gusto naman malaman ng hari kung ano ang palagay ng ating bida ukol rito. Samantala kinagabihan sa hallway ng pangunahin palasyo ng Cairo, pagkatapos nilang magpulong. Huminto muna ang ating bida upang kausapin si Count Fabius dahil gusto niyang makausap ito sandali. Tinanong naman niya sa kanya kung may binabalak ba siyang ibang bagay sa pagboboluntaryo bilang sugo ng Cairo. Dahil doon gusto niyang malaman kung ano ang pakay niya. Nang tinanong ng ating bida si Count Fabius kung may binabalak ba siyang ibang bagay sa pagboboluntaryo bilang sugo ng Cairo, sumagot naman si Count Fabius na alam niya na hindi niya magagawang hilingin sa ating bida na magtiwala sa isang katulad niya na basta na lang lumipat ng panig. Ngunit ipinapangako niya rito, sa pangalan niya ay maglilingkod lamang siya sa kanya mula ngayon. Kaya't nakiusap siya na pag-isipan niya ang kanyang voluntaryong pagsali bilang bahagi ng sugo bilang kanyang akto ng katapatan sa kanya. Ngunit hindi siya umaasa na tratretuhin siya ng katulad ng mga tauhan niya na katulad kila Chris at Kevin. Gayunpaman, malaya siyang gamitin siya at ang kanyang titulo bilang Count mula ngayon. Dahil kung mananatili siya sa kanyang tabi ay nangangahulugang maaari siyang maging makapangyarihan at mayaman, at maging tanyag kaya't gagawin niya ang kahit ano para sa kanya. Matapos iyon marinig ng ating bida, naisip niya na sobrang napaka-prangka ang proposal ni Count Fabius. Biglang lumuhad si Count Fabius sa ating bida at nakiusap na tanggapin niya siya bilang kanyang tapat na tauhan. Na habang nasa isip ng ating bida ang katotohanan kaya ni Count Fabius na magmungkahi ng ganito ay nangangahulugang lubos siyang mulat sa kung paano niya tretuhin ang kanyang mga tauhan. Dahil sa gano'n na ginagawa niya, lalo niya siyang nagugustuhan kaya't napangiti siya sa kanya. Pagkatapos niyang makapagdesisyon kung tatanggapin niya ba siya,
Tinawag niya muna si Count Fabius. Sinabi niya sa kanya kung siya ay magiging isa sa kanyang mga tauhan, matatanggap niya ang lahat ng kanyang hinahangad. Samantala, ilang araw ang lumipas at dumating na ang oras para pumunta sila sa imperyo ng Kronos. Makikita na umalis na sila Count Fabius kasama ang kanyang mga tauhan bilang mga sugo ng Cairo na papunta sa imperyo ng Kronos. At sa itaas ng kastilyo, tinitingnan ng ating bida ang pag-alis nila Count Fabius mula sa Cairo. Tinanong naman ng isang tauhan ni Count Fabius kung paano niya nagawang mabuhay kahit na nagtraidor siya sa kanyang dating pinagsisilbihan. Dahil sa totoo lang, hindi niya ito maintindihan, dahil mas normal sana kung siya ay nasa isang masamang kalagayan ngayon. Dahil doon, gusto niyang malaman kung paano niya nagawang hindi lang mabuhay, kundi manatili pa sa tabi ng isa pang makapangyarihang tao. Sumagot naman si Count Fabius sa tanong ng tauhan niya dahil hindi lahat ito nauunawaan ng mga tao. Sinabi niya na kahit sa pagtataksil, natiyak na may kagandahan din ito, ngunit medyo hindi pa din naintindihan ng tauhan niya. Kaya sinabi niya ang mga taong umaangat sa kapangyarihan ay mayroon ng tapat na mga tauhan bago pa man sila makarating sa kanilang kinalalagyan. Kaya't palagi siyang sumusumpa ng kanyang katapatan at ipinapakita ang kanyang sinseridad sa kanila. Kaya't paano kung may isang taong handang isakripisyo ang kanyang sarili, tinanong niya kung mag-aalinlangan ba ang mga tagasunod na gawin ang sakripisyo na iyon. Ngunit ang taong iyon ay malamang natatanggapin at gagamitin iyon. Sinabi niya ang pagkakataong iyon ay magiging dahilan para matanggap ang isang traidor. Kaya't sinabi niya sa kanyang tauhan na iyan lang ang lahat para sa kanyang pagtuturo, habang nasa isip niya na hindi niya talaga gusto ang buhay ng pagtataksil. Ang dahilan kung bakit siya nabuhay ng ganito ay dahil wala pang taong karapat-dapat sa kanyang ganap na katapatan. Ngunit sa isip niya na marahil si Roman ay maaaring maging iba sa kanila, kaya't nanumpa siya ng katapatan sa kanya. Samantala, dumating na sila sa kabiserang lungsod ng imperyo ng Alexander sa palasyo ng emperador. Medyo natatakot si Count Fabius nang makita niya sa malapitan ng imperyo ng Kronos. May isang knight na nag-asikaso sa kanya para sunduin siya papunta sa kanilang emperor. Makikita na naglalakad sila sa malaking pasilyo na may nakadisenyo na malalaking knight at patungo sila sa emperador ng Kronos. Biglang napansin ni Count Fabius na parang alam niya ang simbolo na nakaukit sa armor ng knight ng Kronos. At hindi niya inaasahan na maglalabas siya ng ganitong kalakas na enerhiya kahit isa lang siya sa ikapitong mga knights ng Kronos. Sa isip niya mula pa lang sa kanyang enerhiya, masasabi niyang mas malakas siya kaysa kay Count Nicholas. Dumating na sila sa malaking pintuan ng emperador ng Kronos, sinabi ng knight sa kanilang emperor na dito na ang sugo ng Cairo. Dahil doon, agad nagbukas ang pintuan at sinalubong sila ng maliwanag na ilaw. Iniisip ni Count Fabius na parang pumapasok siya sa isang silid na lampas sa kalangitan. Sa tingin niya, mamamatay agad siya kung magkamali siya kahit isang salita lang, at makikita sa itaas ay nakaupo ang emperor ng Kronos at may mga bantay rin siya. Nang makita niya ang taong nakaupo sa itaas, na siya ang emperador ng imperyo ng Kronos. Malamig na sinabi ng emperador kung siya ba si Roman Dimitri mula sa kaharian ng Cairo. Matapos marinig ni Count Fabius ang boses ng emperador, parang ang presyon ay nakakasakal sa kanya. Sumagot si Count Fabius na hindi siya iyon, at sinabi niya ang pangalan niya, ngunit hindi niya pa natatapos ang sasabihin niya may kamay na humawak sa kanyang mukha. Makikita na siya'y binalibag sa sahig ng knight na sumundo sa kanya kanina, kaya't nasaktan si Count Fabius. Sinabi ng emperador ng Kronos na tiyak na sinabi ng kanyang diplomat sa kanila na ipadala si Roman dito upang personal na ihandog ang kanyang braso sa kanila. Gusto sanang magsalita ni Count Fabius, ngunit sobrang higpit ang pagkakahawak sa kanya kaya't hindi siya makapagsalita. At dahil doon, nauunawaan na ng emperador ang paninindigan ng Cairo sa tugon nila sa kanila. Naiinis siya dahil hindi sumunod ang Cairo sa kanila, kaya't iniutos niya sa kanyang knight na putulin ang braso niya at magdeklara sila ng buong puwersang digmaan sa Cairo. Dahil doon, pinilit ni Count Fabius na magsalita sa emperador. Sinabi niya na hindi ninanais ng Cairo ang isang ganap na digmaan. Sinabi niya na bigyan siya ng pagkakataon na magsalita ukol dyan, at pagkatapos nun ay maaari niyang kunin ang kanyang ulo o ang kanyang braso pagkatapos niyang marinig iyon. Kaya't sumagot ang emperador ng Kronos na kailangan niyang tandaan ang sinabi niya sa kanya, dahil kung hindi siya makukumbinsido, mamamatay siya rito. Habang nasa isip ni Count Fabius ang sasabihin niya, na ngayon ay dapat mapakita niya ang pagiging tama ng Cairo at ipahayag na hindi sila dapat maging padalos-dalos ang imperyo ng Kronos. Habang nagsasalita si Fabius, maingat niyang
iniwasang magmukhang alipin, ngunit hindi rin nasaktan ang dangal ng mga nakikinig sa kanya. Binanggit niya na ang imperyo ng Kronos ay walang sapat na makatarungang dahilan upang makialam rito, at ibinigay diin din niya na ang apat na kaharian maliban sa Valhalla, ay sumang-ayon sa opinyon ng Cairo. Sinabi ng ating bida kay Count Fabius na kahit pa magbuo ng alyansa ang anim na kaharian at maglunsad sila ng buong puwersang digmaan laban sa imperyo ng Kronos, mananalo pa din ang Kronos sa digmaan. Ngunit ang problema ay darating pagkatapos ng digmaan. Dahil ang Kronos na hamina ang lakas, ay walang magagawa kundi mag-alala sa posibilidad ng pakikidigma sa imperyo ng Valhalla. Kaya ang isang sitwasyon kung saan wala silang magagawa kundi isipin ang mga posibilidad tuwing nababanggit ang Valhalla. Kaya't ito ang pinakamabuting pagpipilian na maaari nilang gawin. Sinabi ni Count Fabius sa emperador na hinihiling ng Cairo ang kapayapaan. Kaya kung ang imperyo ng Kronos ay nais pa ring magdigmaan sa kabila ng sinabi niya, pwede niyang kunin ang kanyang ulo. Matapos marinig iyon ng emperador ng Kronos, sinabi niya na mukhang pinag-isipan niya ito ng mabuti. Sinabi niya sa kanya na kung pakakawalan nila ang mga bihag ng digmaan mula sa kanilang imperyo, palalampusin nila ang nangyari ngayon. Ngunit ang parusa para kay Roman ay hiwalay na usapin. Dahil mula ngayon, magpapadala sila ng mga asasin upang habulin ang ating bida gabi-gabi. Dahil pinaslang niya ang isa sa kanyang mga tauhan. Kaya bilang emperador ng Kronos, kailangan ng ating bida na magbayad ng dugo. Medyo naguguluhan naman si Count Fabius kung ayaw niya ba talaga ng ganap na digmaan laban sa Cairo mula pa sa simula. Dahil tinataboy niya ang Cairo sa isang sulok na lugar, at hinimok niya silang palayain ang mga bihag ng digmaan sa Kronos. At sa pamamagitan ng pagtatangkang patayin ang ating bida, pinanatili niya ang dangal ng imperyo. Gayon din sinabi ng emperador kay Count Fabius na sa hinaharap, ang taktika niya ngayon ay hindi nauubra pa sa kanya. Kaya't biglang humingi ng patawad si Count Fabius sa emperador ng Kronos habang nakayuko. Tinanong naman ni Count Fabius sa ating bida kung inaasahan niya ba ang mangyayaring na ito. Tumugon naman ang ating bida dahil ang imperyo ng Kronos ay hindi kailanman umurong sa anumang ninanais nila noon. Dahil ang layunin nila mula pa sa simula ay siya. Kaya't nag-alala naman si Count Fabius kung ayos lang ba talaga iyon sa kanya. Ngunit sinabi ng ating bida na siya na ang bahala roon, dahil hindi niya na kailangang isipin pa iyon. Masayang nakangiti ang ating bida, na ang banta ng walang katapusang mga pagtatangka sa pagpaslang ay bahagi na ng buhay niya bilang ang heavenly demon na si Baek Jung-hyuk. Iniisip niya ngayon, kung anong klaseng mga asasin ang ipapadala ng emperador ng Kronos para tapusin siya. Nang kinausap ng hari ng Cairo si Count Gregory, dahil inilagay niya sa panganib ang kaligtasan ng kanilang bansa sa pakikipagsabuatan sa imperyo ng Kronos. Kaya't tinanong niya sa kanya kung inaamin niya ba ito. Kinasang-ayunan naman agad ito ni Count Gregory na nakipagsabuatan siya sa imperyo ng Kronos. Ngunit sinabi niya ng mayabang na salita kung nagkamali ba siya sa kanyang ginawa. Kaya't naiinis si Count Gregory sa hari ng Cairo dahil lahat ng sinuman sa bansa rito na alam na sumusunod siya sa imperyo ng Kronos. Siya si Count Gregory na sumusuporta sa imperyo ng Kronos. Naiinis naman ang hari sa asal niya dahil napakawalang hiya niya sumagot sa kanya. Dahil sa kanyang pag-amin pa lamang, isa na siyang taksil sa kanilang bansa. Mayabang namang sinabi ni Count Gregory kay King Daniel na siya ay mukhang labis na nagkakamali. Dahil kung bibitayin niya siya rito, sa tingin niya ba ay mananatiling tahimik ang imperyo ng Kronos sa ginawa niya. Dahil nagbabala na ang emperador ng Kronos na ipaghihiganti siya sa dugo kung sakaling mamatay siya rito. Kaya't tinanong niya sa kanya kung nakalimutan niya na ba iyon. Kaya't sinabi niya na mas mainam na ipadala niya na lamang siya sa imperyo ng Kronos kaysa ikulong siya sa Cairo. Dahil iyon ang mas ligtas na desisyon na magagawa niya sa ngayon. Habang nasa isip ni King Daniel na hindi nagkakamali si Count Gregory tungkol sa sinasabi niya sa kanya. Dahil nais ni King Daniel Cairo na parusahan ang lahat ng kasapi ng pro-Kronos faction. Ngunit kung itutuloy niya iyon, maaaring lumaki pa ang galit ng imperyo ng Kronos at tumutok ito sa ating bida. Napansin naman ng ating bida na medyo nahihirapan ang kanilang hari na magpasya kung ano ang gagawin niya sa nagtaksil sa Cairo. Kaya't tinulungan niya ang hari ng Cairo kung maari ba siyang magsalita ukol dyan. Kaagad naman siyang pinayagan na magsalita ng hari. Sinabi ng ating bida na ipinahayag ng emperador ng Kronos na magbabayad siya ng dugo dahil sa mga ginawa niya sa kanila. Ngunit
hiwalay na usapin iyon sa bagay na ito, kaya't biglang nagulat si Count Gregory sa sinabi ng ating bida. Hindi tulad ni na Count Fabio at Knight Captain Gustavo, mas hindi gaanong mahalaga si Count Gregory sa imperyo ng Kronos. Dahil nasa kanya na ang lahat ng pansin ng imperyo ng Kronos matapos ang digmaan sa Western Frontline. Kaya't sinabi niya sa kanilang hari na kahit patayin nila siya, wala itong magiging epekto sa kaharian ng Cairo. Dahil simula nang ipatupad nila ang pagbitay kay Marquis Benedict, nagkaroon ng kapayapaan sa Cairo. Kaya't dapat siyang magdesisyon para sa kinabukasan ng kaharian ng Cairo. Habang nasa isip ni King Daniel pagkatapos niyang marinig ang mga sinabi ni Roman Demetri, na muli siyang may malaking utang na loob sa kanya. Sinabi niya na hinding-hindi makakalimutan ng pamilyang hari ng Cairo ang katapatan ng Demetri. Kaya't nakapagdesisyon na siya na si Count Gregory, na hindi lamang siya nakipagsabuatan sa imperyo ng Kronos, kundi dinungisan niya rin ang dangal ng Cairo. Gusto pa sanang magdahilan ni Count Denver upang mabago niya ang pasya ng kanilang hari. Ngunit pinatahimik siya kaagad ng hari ng Cairo. Sinabi niya sa kanya na siya ay isang taksil na nagdala ng panganib sa kanilang bansa, kaya ipinapahayag niya na siya ay bibitayin sa plaza. Samantala sa lugar ng plaza ng Cairo kung saan bibitayin ang mga taksil sa Cairo, sinabi ni Count Denver sa sarili niya na napakabobo niya habang narito siya sa Cairo. Dahil sa halip na subukan niyang kunin ang tiwala ng ating bida para sumali siya sa kanilang panig, dapat mas tinuring na siyang banta sa imperyo ng Valhalla. Siya si Count Denver mula sa pro-Valhalla faction. Sinabi niya kay Roman Demetri na hindi pa huli ang lahat para ipakita ang kanyang katapatan sa imperyo ng Valhalla. Dahil kumpara sa imperyo ng Kronos, isa siyang ganap na walang pangalan doon. Kung si Gustavo lang ba ang dahilan niya upang talikuran ang Valhalla, ngunit siya lamang ay nasa rank 78th sa buong kontinente. Ngunit sa imperyo ng Valhalla, mayroong napakaraming mas malalakas pa kaysa kay Gustavo na hindi niyang kayang baliwalain. Kaya't tinanong niya siya kung sa tingin niya ba kaya niyang harapin ang mga halimaw na iyon. Nagalit na siya sa ating bida na kahit na matapos na ang relasyon niya sa imperyo ng Kronos, hindi niya pa rin matatapos ang lahat sa Valhalla. Kaya't sinabi niya na mag-isip siya ng mabuti. Dahil kung mamamatay siya rito, ang relasyon niya sa imperyo ng Valhalla ay tuluyan ng matatapos. Ngunit masayang sinabi ng ating bida na inaasahan niya iyon na parang walang pakialam sa sinasabi niya. Dahil doon, mukhang hindi nakumbinsi ni Count Denver ang ating bida na magbago ng isip na sumali sa Valhalla. Kaya't sumuko na lamang siya dahil ang kausap niya ay isang hangal, dahil naisip niya na gawing kalaban ang dalawang pinakamalakas na imperyo sa kontinente. Kaya't dahil doon, oras na para simulan na silang bitaying dalawa sa plaza. Ipinapakita dito na ganito bumagsak sa pagkalugmok ang tatlong faction na bawat isa sa kanila sa Cairo. Samantala sa kabilang eksena, nang ginantimpalaan si Count Vanderburg ng hari ng Cairo dahil siya ang commander ng Western Frontline, at itinaboy niya ang imperyo ng Kronos nang sila'y umatake sa kanilang kaharian at nagbigay sila ng dangal sa Cairo. Dahil dyan sa ginawa niya sa kanilang kaharian, iginagawad niya sa kanya ang titulo ng Marquis kasama ang kanyang teritoryo. Sinabi niya na marami pang mga bayani ang nagbuwis ng kanilang buhay laban sa imperyo ng Kronos. Dinagdag niya na sila Baron Noel, Flora Lawrence at Roman Demetri ay nagtagumpay ng mga dakilang bagay sa digmaang ito. Kaya't itataas niya ang kanilang katayuan at magbibigay ng tig-1,000 ginto sa bawat isa sa kanila. Sinabi niya na higit pa rito kung hindi dahil sa tulong ng ating bida at ng kanyang pamilya sa digmaang ito, hindi sana nila ito na ipanalo. Kaya't sinabi niya sa kanila na ito ay isang digmaang napagtagumpayan ng ating bida, kaya nararapat lamang na bigyan siya ng tamang gantimpala bilang duke. Ngunit may mga ibang maharlika na hindi sumang-ayon sa kanilang hari na hindi nila dapat gawin iyon. Dahil ang puwersa ng pamilyang Demetri ay may mas malakas ng kapangyarihan kaysa sa dating tatlong faction. Dahil sobrang nababahala sila kung bibigyan pa sila ng higit pang kapangyarihan ng Imperial Family ng Cairo. Habang ito ay tila malupit para sa kanya, mas kailangan nilang itigil ang pagbibigay sa kanila ng karagdagang kapangyarihan. Ngunit sinaway sila ni Bentner na huwag silang katawa-tawa sa harapan ng kanilang hari. Kaya tinanong niya sa kanila kung nakalimutan na ba nila kung paano ginawa silang mga hangal ng mga nagtaksil sa Cairo. Kaya kung kikilos sila tulad nila at magpo-focus lamang sa kanilang sariling kapakinabangan, ang nakaraan ay tiyak na mauulit. Sang-ayon naman si King Daniel sa pahayag ni Bentner ukol sa sitwasyon nila. Pinaliwanag niya sa kanila na si Roman ay hindi isang tao na kayang kontrolin ng Cairo kaya't ginawa nila ang mabuting desisyon. Dahil sa digmaang ito, nalaman na ng lahat ang pamilyang Demetri ay
ay mas makapangyarihan pa kaysa sa Cairo. Kaya sa halip na ituring ang Dmitry bilang isang duke, mas tama na ituring sila bilang isang kalyadong bansa na may parehong katayuan. Kaya nais niyang sulitin ang pagkakataong ito na kanilang pinaghirapan, at nais niya rin ipakita sa mundo ang isang panibagong Cairo. Kaya't, sa araw na opisyal na ipahayag ng Dmitry ang kanilang dukedom, ngalan sa pangalan niya na si Daniel Cairo ay masayang binabati sila. At bilang hari ng Cairo, ipinagkakalob niya sa pamilyang Dmitry ang titulo ng duke. Kaya idinedeklara niya ngayon ang silangang rehiyon, kasama ang Dmitry ay magiging isang dukedom. At sa araw na ito, ang teritoryo na dating isang kabukiran lamang ay naging unang teritoryo ng dukedom ng pamilyang Dmitry. Samantala sa kapital ng Cairo, umabot na ang balita sa kanila tungkol sa pamilyang Dmitry ay magiging dukedom kaya't sobrang namamangha sila sa kanila. Dahil hindi lamang niya natapos ang kaguluhan ng mga faction na matagal ng sakit ng ulo ng Cairo, at pagkatapos nun ay pinalayas pa niya ang imperyo ng Kronos sa Western Frontline. Kaya't iniisip nila kung sino pa ang kayang harapin ang ating bida, na kahit ang kanilang hari ay nakita kung ano ang kayang gawin ni Roman. Ngunit gusto nilang malaman kung gaano nga ba kalakas ang ating bida sa kontinente sa ngayon. Dahil wala pang sino man sa kontinente ang nakamit ang antas na pagiging 5-star aura swordsman sa kanyang edad, na maaaring ang isang mandirigma mula sa kanilang kaharian ay makapasok sa top 50 sa unang pagkakataon sa kasaysayan nila. Dahil sa mga pangyayari na hindi pa nagaganap noon, lahat ng tao sa kontinente kahit saan mang bansa sila nagmula, ay pinag-uusapan nila si Roman at maging ang mga palaboy na halimaw ay umaawit ng kanyang mga nagawa, na habang lalo nilang pinag-uusapan ang ating bida, lalong tumataas ang estado ng pamilyang Dmitry sa mga ulap. Ngunit ang sunod-sunod na mga tsismis ay hindi nagsimula ng natural, dahil ito ay nagmula sa isang tiyak na mansyon sa Cairo. Habang sa loob ng mansyon, sinabi ng butler sa kanyang lord na ang buong kontinente ay nagsisimula ng magpakita ng mga reaksyon. Sinabi niya sa ngayon, kahit ang mga lugar na lampas pa sa Cairo ay makikilala na si Roman. Kaya't pinuri niya ang kanyang lord, dahil ang kanyang plano ay perpekto. Ngunit sinabi ng lord niya na hindi pa ito sapat, dahil inabot sila ng 2 taon para ang isang simpleng pamilya ng baron ay naging duke ng Dmitry. Sinabi niya ang kanilang layunin ay dapat ang buong kontinente. Kaya para sa bawat tao sa kontinente ay para magbigay galang kay Roman dahil sa mga nagawa niya. Kaya't upang siya'y maging bayani ng buong kontinente, kailangan nilang ipakalat ang kanyang mga nagawa ng malawak. Sinabi ni Henry Taba sa ating bida, ang pagkikita nila ay isang minsanang pangyayari mula sa langit para sa kanya. Kaya't kailangan niyang umakyat ng mas mataas pa. Sinasabi dito na si Peppa Pig, kung paano niya isinabuhay ang kanyang buhay hanggang ngayon. Nang nagsimula siyang magtipon ng mga taong interesado sa ginagawa ng ating bida, ang halaga ni Taba ay tumaas ng malaki. Dahil nagbibigay siya ng mga lektura sa Cairo Royal Academy na isang lugar na hindi niya pinapangarap puntahan noon. At nakakakuha rin siya ng mga pagkakataong magturo sa mga anak ng mga kilalang pamilya sa Cairo. At sa kanyang mga lektura, nakakatanggap siya ng napakalaking reaksyon dahil sa pagiging sipsip niya sa ating bida. Kaya ipinagmamalaki siya ng kanyang pamilya at mula sa isang punto, tumigil na sila sa pag-aalala tungkol sa kanilang pera. Kaya't dahil doon, nakamit ni Taba ang yaman at katanyagan. Sinabi ng matandang propesor ng Royal Academy kay Henry, na habang nakikinig siya sa kanya sa mga lektura, hindi niya mapigil ang magising ang kanyang puso sa pananabik. Kaya nagpapasalamat siya sa kanya habang napapaluha siya dahil nakikita niya na ngayon ang katotohanan. Dahil sa sakripisyo ng mga bayani ng Cairo sa Western Frontline, sila ay nanatiling ligtas. Kaya iniisip niya kung paano nila hindi napahalagahan ang kanilang pagsisilbi sa bayan. At sa sandaling iyon nalaman ni Peppa Pig ay nagkaroon siya ng matinding kaalaman tungkol sa buhay. Sinasabi dito ang dahilan kung bakit ganoon na lang ang pagkahumaling nila sa kanya. Simpleng dahilan lang kung bakit ganoon ang nangyayari. Dahil gusto ng mga tao na makita si Roman sa paraang inaasahan ng mga tao na siya ang magiging refleksyon ng ating bida. Na kahit hindi nila siya lubos na kilala, alam nilang nakipag-ugnayan siya sa royal family para sa ating bida, at dahil doon iniisip nilang siya ay isang dakilang tao. Kaya iniisip niya na hindi iyon ang dahilan, dahil sila'y mangmang patungkol sa kanya. Kung mismong propesor ng Royal Academy ay humahanga sa kanya, ito ay isang primitive na instinct ng mga tao. Dahil kapag tinitignan nila ang kasaysayan, pumapasok sa isip nila kung paano nagkamit ng ganitong katanyagan ang mga pangalan ng mga bayani sa buong mundo. Ito'y dahil may mga katulad niyang couple na nagsasalaysay ng kanilang
kanilang kabayanihan sa mga pakikipaglaban. Nang simula sa sandaling iyon, naging malinaw ang kanyang misyon sa kanyang buhay. Dahil ang kanyang misyon ay ipalaganap ang mga nagawa ng ating bida sa buong mundo. Sinabi ni Taba patungkol sa ating bida na si Roman Dimitri, hindi sila ganoon magkakilala sa isa't isa. Ngunit para sa isang maginhawang buhay, kailangan niyang ipaalam sa mundo kung gaano siya kadakila bilang tao. Dahil iyon ang magiging paraan ng kanyang pamumuhay sa mundong ito para pagkakitaan ang ating bida. Samantala sa ibang eksena, nakarating na si Rodwell sa teritoryo ng Dimitri pagkatapos niyang magsilbi ng matagal sa Western Frontline. Nanibago siya dahil iniisip niya kung ilang taon na ang nakalipas nung huling kita niya sa Dimitri, at ipinakita niya ang kanyang pagkakakilanlan sa mga gwardya ng Dimitri na siya ang pangalawang anak ng pamilyang Dimitri. At nang nakita niya sa loob ng Dimitri ay parang may kapayapaan at may masayang pamumuhay rito. Samantala may nag-uusap sa isang restaurant, dahil sa pagkakamali ng isang bagong solta, muntik na siyang mamatay ng tuluyan. Habang natutuwa ang kasamahan niya kung totoo bang nangyari iyon, sinabi niya na matapos gamitin ng ating bida ang isang magical artifact upang protektahan ang minahan, wala nang namatay pagkatapos noon. Kaya't pinagdiwang nila na mabuhay ang ating bida na nagligtas ng buhay niya, habang hindi nila alam na naririnig iyon ni Rodwell. Sa isip ni Rodwell, lahat ng naririnig niya patungkol sa kuya niya na si Roman ay puro papuri na ang sinasabi nila sa kanya. Kaya napainom na lang siya ng alak, at iniisip niya na parang wala na siyang lugar sa Dimitri ngayon. Habang mag-isa siyang nalulungkot na iniisip dahil parang naligaw na siya ng landas sa mga ginawa niyang hakbang. Dahil kailangan niyang pumili ngayon, kung mananatili siya sa Dimitri o muling pumunta sa Western Frontline upang magkaroon siya ng silbi. Samantala sa opisina ni Duque Romero, pinatawag ni Romero ang kanyang mga anak sa opisina niya. Sinabi ng mga anak niya na narito na sila, makikita na dumating ang ating bida kasama ang kapatid niya na si Rodwell. Sinabi ni Romero sa kanyang mga anak ang dahilan kung bakit sila pinatawag dito ay tungkol sa pamana ng pamilyang ito. Gaya ng alam nilang dalawa sa ilang araw mula ngayon, ang Dimitri ay magiging isang duke, na isang bagong simula para sa kanilang lahat. Kaya ang ibig sabihin nun, ang responsibilidad at tungkulin na nakaatang sa kanilang mga balikat ay mas mabigat na ngayon. Dahil doon, nais niyang pagdesisyonan kung sino ang magiging tagapagmana ng pamilyang Dimitri. Ngunit bago pa makapili si Romero ng magiging tagapagmana, pumagitna na si Rodwell at nakiusap na nais niyang magsalita muna. Sinabi niya sa kanyang ama na nais niyang isuko ang kanyang karapatan sa pamana ng pamilyang Dimitri. Dahil sa kanyang palagay, mas angkop ang kanyang kuya na si Roman bilang tagapagmana ng pamilyang Dimitri. Sinabi niya na ginagawa niya ang desisyong ito para sa ikabubuti ng kinabukasan ng pamilyang Dimitri. Kaya't nakiusap siya sa kanyang ama na tigilan niya na siya, kaya't kaagad naman itong ikinagulat ni Romero. Dagdag pa niya na kailangan niya ng oras para sa kanyang sarili, napatingin naman ang ating bida sa kanyang kapatid na tila alam niya ang nararamdaman nito. Kaya't umalis na si Rodwell sa opisina ng kanyang ama upang pag-usapan na nila ang susunod na tagapagmana ng pamilyang Dimitri. Nang naiwan sina Roman at Romero sa loob, napabuntong hininga si Romero dahil naaawa siya kay Rodwell. Kaya't ikinwento ni Romero kay Roman na may isang panahon na inisip niya kung gaano kabigat ang mga responsibilidad na iniatang niya kay Rodwell. Dahil nagsimula ang pamilyang Dimitri bilang mga karaniwang tao, dahil lagi nilang sinasabi na may hangganan ang kanilang mararating. Kaya, nang makita niya si Rodwell na madalas magsanay gamit ang kanyang espada at mas mahusay kaysa sa iba, naisip niya na si Rodwell ang maaaring maging tagapagmana na magdadala ng kinabukasan ng Dimitri sa kanyang balikat. Sinabi niya na nasa edad pa si Rodwell kung saan dapat ay masigla siya, ngunit kinailangan niyang buhatin ang bigat ng mga inaasahan sa kanya. Ngunit sa araw na ito, para sa kanya na nabuhay siya para sa Dimitri sa buong buhay niya, tapos sinabi niyang hindi siya maaaring gawing tagapagmana. Kaya't nararamdaman niya ang lungkot para sa kanyang anak na si Rodwell dahil sa mga pinagdadaanan nito. Ngunit sinabi niya na hindi sa tingin niya na mali ang kanyang desisyon sa pagiging tagapagmana ng pamilya nila. Dahil para sa kinabukasan ng lahat sa Dimitri, si Roman ang magiging tagapagmana ang tamang desisyon. Gayunpaman, nais niyang humingi ng isang pabor sa ating bida. Tinanong naman ito ng ating bida kung ano ang nais ng kanyang ama. Nakiusap siya sa kanya na alagaan niya ang kanyang kapatid, dahil marami na siyang nawala sa buhay niya. Sinabi niya na ito ang huling hiling niya sa kanya na hahalili sa pamilyang Dimitri. Kaya't tinanggap ito ng ating bida ang hiling ng kanyang ama. Samantala, todo nagsasanay si Rodwell sa paggamit ng espada niya habang kakabalik niya lang sa Dimitri. Dahil inilalabas niya ang sama ng loob niya dahil sa lahat ng ginawa niya ay tingin niya sa sarili niya ay walang kwenta.
habang hindi siya makapaniwala sa kanyang sarili dahil bawat palo niya sa espada niya ay palaging nagmimintes. Dahil sigurado siyang sa ulo siya nag-aasinta ng atake niya. Ngunit kung ginagamit niya ang kanyang espada sa target niya ay medyo mas malayo kaysa sa inaasahan niya. Dahil nang nawalan siya ng isang mata sa huling laban niya ay nag-iba ang pakiramdam niya ngayon. Sinabi ng ating bida sa kapatid niya na hindi niya mapapabagsak ang kalaban niya ng ganyan. Dahil ang galaw ng kanyang katawan ay nabuo mula sa mahabang pagsasanay na ginawa niya. Kaya ang pagkawala ng isa niyang mata ay hindi lang basta apektado sa kanyang desisyon. Sinabi niya nagbabago ang pakiramdam niya ng pagiging malayo sa tamang layunin nito, at ang pagkakaroon ng kamalian sa impormasyong natatanggap niya, kaya't nagdudulot ito ng takot. Dahil ang lahat ng dati niyang alam ay nagbago na parabang ang mga nakasanayan niya ay nag-iba. Ngunit sinabi niya sa kanya na huwag niyang hayaan ang pagkawala ng isang bagay ay makapagpapabigat sa kanya. Kaya kung magagamit niya ang iba pang kakayahan niya, makikita niya ang isang bagong mundo na hindi niya napansin noong umaasa siya lamang sa kanyang paningin. Kaya sinabi niya sa kanya kung nais niya itong matutunan, tutulungan niya siyang maabot iyon. Matapos iyon marinig ni Rodwell ang sinabi ng kuya niya sa kanya, tumayo muna siya, na parang may gustong sabihin sa kanya. Sumagot siya sa kanyang kuya na parang may galit pa rin ito sa kanya, dahil tinanong niya kung bakit niya kailangang niya siyang pakinggan.